hindi tumutupad at kailangan talagang paigtingin yung inspection o visitation powers ng Department of Labor and Employment. Pangalawa pang obserbasyon natin, Rafael, na pag pinilit nyo yung wage increase, ang balik ng mga employer ay pagbabawas naman ang bilang ng manggagawa. Yun ang panakot nila. Oo. Pero alam mo, ang mga hindi lang naman kayang magbayad ay yung ayaw talaga magbigay sa tubo na yung ganansya ng negosyo, ayaw lang talaga nila magbigay. Sapagkat yung mga hindi kayang magbigay, yung mga small and medium enterprises, may mga exemptions naman. Ang problema, pag tinignan mo naman yung libro nila, o kita mo nga yung tubo, sobra-sobra, pero silang parang inilalagay naman for expansion. Di ba? Pagpapaganda o pagpapalawak pa ng kanilang operation at laging huli lagi yung pasahod sa manggagawa. At meron ding tinatawag na corporate social responsibility. O, isa yun. Lumalabas sila sa kumpanya upang ipakita na meron silang ginagawa, kabutihan para sa communities. Sa pangkalahatan. Pero, iniiwanan nila yung mga manggagawa. Okay. Mensahe sa mga manggagawa, abang lang tayo dito sa wage board, di ba? Mag-aabang lang po tayo, pero itong paghahain ng petisyon ay hinahangad nating itaas yung standard of living ng manggagawa. At ibalik naman yung dignidad para sa mga manggagawa. Ano ba? Overwork, underpay pa ba? Overwork, underpaid, walang hati sa yaman ng bansa. Samantalang manggagawa ang cost ng productivity at pagtaas ng GNP, GDP. Okay. May tulong ba kayong ine-extend sa mga manggagawang galing abroad? Dahil yung nangyari sa Libya, halos 12,000 silang nandito ngayon. Meron bang maitutulong dito ang TUCP? Wala po kaming direct na services para sa mga repatriated. Ang meron po ay mga libreng training para sa kanilang mga anak. Okay. Na gustong mag-aral, magkaroon ng skills upang makapagtrabaho. Okay, maganda yan. Anong number ng TUCP? Ang aming number ay 433-2208 po. Ikaw na, bahala doon sa training. Ako nang bahala. Okay, maraming salamat. Rafael Mapalo ng Trade Union Congress of the Philippines, TUCP. Dagdag sahod ang aming naging usapan. Yan tinapag-usapan nyo sa inyong mga tahanan ngayon. Yan po ating talakayan. Magbabalik po ang unang hirit. Gising-gising mga kapuso para sa mga inaantok-antok pa dyan. Ako, eto na po ang ating pampagising. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mascoladas Das! Inaamin ko na hindi makatulog, gabi-gabi na lang sa kakaisip ko sa'yo. Di ko na matago ang sikreto kong ito, at baka tumagal, maloko na ako dahil ang ganda. Ganda-ganda mo, sexy, sexy-sexy mo. Ganda, ganda-ganda mo, ang ganda, ganda, ganda-ganda, sexy-sexy mo. Ngayon alam mo na ang nararamdaman ko, baka naman ikaw ay biglang magbago. Bawat kilos mo ay pinagmamasdan ko, inaamin ko na ako'y alipin mo dahil ang ganda. Ganda-ganda mo, sexy, sexy, sexy-sexy mo. Ganda, ganda-ganda mo, ang ganda, ganda, ganda-ganda, sexy-sexy mo. Ganda-ganda mo, sexy, sexy, sexy-sexy mo. Ganda, ganda mo, ang ganda, 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 sexy-sexy mo. Hey girls, sana'y seryosohin mo. Bawat galaw mo, ako'y laging natutokso. At ang pinakagusto namin sa'yo, hindi mo alam, sobrang ganda at sexy mo. Ang ganda, ganda,
Ganda mo, sexy, sexy mo. Ganda mo, ganda, sexy mo. Ganda mo, sexy mo. Ganda mo, ganda, sexy mo. Ganda mo, sexy mo. Ganda mo, ganda, sexy mo. Unang hirit, magugulat ka. Unang hirit. Alright, yan ang mga kapuso, lalo na sa mga sabik sa pamamasyal. Eto na. Sakto naman naka-animal print yung mga kasama natin dito sa Mascolados. Di ba? Dahil, papasyalan po natin, muli na theme park para mga animals. Mala zoo ito dahil may mga hayop. Pero unlike sa maraming zoo, dito pwede kayo magpakain pa ng mga hayop. Sisilipan natin yung kasama si Monica. Ingat sa may Monica. So wala na rin kamay. Ate Monica, gusto ko na mag-feed ng mga animals. Calm down, ano ka ba? Mamaya ka naman ano? Okay lang yan. Para ka namang, Ate May, para ka namang nag-nurse. Pero alam mo, Ate May, na Kuya Betong, huwag ka mag-alala dahil today, isang field trip na ang gagawin natin dito sa pinakabagong pasyalan sa loob ng Star City. Ito yung tinatawag nila na Animal Wonderland. Ayan, pupuntahan natin ngayon. Ayan. So actually, bagong-bago lamang ito. Last December 13 lamang ito binuksan. At tulad na sinabi namin, perfect itong pang field trip dahil iba't ibang animals ang pwede makita dito sa loob. So unahin na natin ito nasa likod ko. Ito ang ostrich. Ayan. So as we all know mga kapuso, ang ostrich po ang pinakamalaking bird sa buong mundo. Pero kung nagtataka kayo kung bakit medyo maliit siya, well kasi 4 to 5 months old lamang yan. Pero sabi nila kapag daw yan ay lumaki, abot yan na hanggang 7 to 9 feet tall. So imagine halos double ko siguro yung laki niyan. Alright, so after the ostrich, punta tayo dito sa susunod na kasalukuyan pinapakain ni Baby Betong, the pot-bellied pig. So, galing din ito sa Vietnam originally at galing din ito sa pamilya ng mga pig. Pero ang kaibahan daw, kung mapapansin nyo, yung kanyang pinaka-tenga ay medyo pataas or upright, tsaka yung buntot niya diretso. Hindi siya yung usual na parang spiral-like na buntot ng mga baboy. So, ayan, pinapakain ng mga bagets na mga kasama natin today. At syempre, meron din tayong donkey. So, itong donkey naman, sabi nila, ang babae daw ay tinatawag na Jenny at ang lalaki naman ay tinatawag na Jack. At yung kanilang baby donkey na less than 1 year old ay tinatawag naman na foal. So, in this case, I think babae ito. So, siya si Jenny Donkey. Ayan. Sa outer donkey, meron din tayong miniature horse. Ayan, pinapakain din ni Kuya Betong. Of course, meron din tayong goat. Dito sa kabila, ang tinatawag na lang, ang cute ng pangalan, goat. Ayan, so may mga pangalan yung mga hayop dito, so hindi talaga kayo malolos. At syempre, last but not the least, itong the sheep sa ating dulo. Ayan. So itong sheep dito, as we all know, medyo na-trim na sila kasi pag palapit na talaga ang summer, since hindi nga sila nag-perspire or nagsusweat, kailangan talaga silang i-trim para doon lumabas yung heat sa kanilang katawan. At ang kagandahan dito mga kapuso, very interactive po itong pasyalan. As you can see, yung mga bagets at saka si Baby Betong at si Yaya May ay kasi kayo nagpapakain dahil pwede nga magpakain ng mga hayop dito. 30 pesos naman po per tray, tulad ng hawak nito ang aking patingin ako. Ayan, there you go. Ganyan, 30 pesos naman yan mga kapuso at pwede nilang pakainin ang mga hayop dito. So lahat ng yan, marami pa kayo may enjoy dito. Bukod dito sa mga nakita natin dahil mamaya sa pagbabalik natin dito sa Animal Wonderland sa Star City, papakita namin ang isa pa activity na bagay naman sa mga feeling active na mag-enjoy dito nga sa loob ng Animal Wonderland. Kaya tutok mga po sa lahat ng yan ating pag-uusapan. Balik muna tayo sa studio!
Thank you, Monica. Ito, March na nga mga kapuso at ilang linggo na lang. Full blast na naman ang init ng summer season at ready na ba ang inyong formang pang-summer tulad ng shorts? Eh, ano nga bang klase ng shorts ang uso ngayon? Yan ay hihirit sa atin ni Mr. Jemmy Mcdowell, isang fashion stylist. Good morning. Welcome back, Jemmy. Good morning, Susie. Good morning to mga kapuso. I'm happy to have you again. Oo nga. At ito, ano ba ang basic rule in wearing shorts? May binabagayan ba na tao ang pagsuot ng So, shorts? ang basic rule sa pagsuot ng shorts dapat above the knee. Wag tayo magsusuot below the knee kasi it will make look as shorter. Magmumukhang mas maliit. Mas maliit kasi meron Okay. tayong wide muscle here at magmumukhang very appealing sa mga tao. Okay. Alright. May mga nagtatanong, pwede ba mag-shorts sa formal occasions? Kasi sometimes sa mga magazines, nakikita namin Yes. naka-blazer, tapos naka-shorts. Yes, Susie, formal wear. Okay na nagsusuot ng shorts for formal wear. Especially dapat i-match ito sa magagandang damit. Hindi siya pwedeng i-match for tank tops like that. For example, for this girl, Ay, oo. this girl is wearing a blazer and a white shirt inside. Yes. Hindi dahil ang shorts kasi super exposed na yung legs niya to make more sophisticated. Add blazer on it. Actually, that's a good rule of thumb. Parang kumbaga, pag na-expose nyo yung kunwari top half ninyo, Yes, cover oo. the bottom half and vice versa. Oo. Diba? Unless you're at the beach, diba? Dahil lalo na dito sa Philippines, very conservative tayo para hindi masyadong bastos. At least sa top tayo, medyo Oo. conservative ang dating. Ang effect. Yes. Anong mga damit naman na bagay na i-mix and match sa ating shorts? T-shirt ba? Polo? Yung blazer lagi? Yes, sa Ano? shorts natin, for example, may pinagbabagayan tayo. For example, sa denim shorts, dapat hindi tayo magsusuot ng mga t-shirts dyan. Ang denim shorts is for house lang talaga. Hindi siya dapat pang mall. Yes, actually, pwede siya sa park, pero hindi siya pwedeng pag-mall sa mga restaurants like that. It's a no in fashion. Ganon. Yes. And the board shorts is for lang talaga, water parks and mga beach. Okay, Yes, okay. hindi rin pwedeng isinusuot yan sa mga malls, restaurants, and in the city. Okay. What about footwear? Anong klaseng footwear bagay sa shorts? Yes, for shorts, footwear dapat is always flat shoes. Hindi tayo magra-rubber shoes. Though itong Sa naka-board boys. shoes natin, parang ang pinortrait niya is very sporty look. Yes. Yes. Oh, but that's isn't that rubber shoes? It's sneakers. Sneakers. Yes, for So, the wag yung denim. parang trainers, wag yung Yes, running, oo, running running shoes. shoes. Unless running shorts. Ang suot Especially nyo. dito naman sa itong usong trend natin, the guys, na naka-long sleeve, yan ang usong-uso ngayon sa ating mga ginagawa ng mga designers abroad and local. Yes, it matches shoes niya sa mga leather shoes Oh, or basta pwede. any flat shoes. Very nice. Yes. Meron ka bang ibang tips sa pagbili ng shorts? Okay, ang mga tips ko sa pagbili ng shorts is pag ang legs mo is sleek, if you want your legs to be slimmer, dapat ang piliin mo is light color Light na shorts. color. Oo. Pero kung gusto mo naman lumaki-laki at magkaroon ng muscle ang legs mo, bold, dapat makolor. So, mga red, ganyan, ano, fuchsia, yes, or dark whatever. colors. Oh, Yes. nice. Or gray. All right. Thank you so much, Jemmy. And of course, thank you sa ating mga models who are here with us today. Ayan, showing off the different ways to wear shorts. Alam niyo naman, Yes. summer na. And very in na yan sa mga Hollywood stars. Oo nga. Yes, and shorts. Kaya dare to show some skin this summer by wearing shorts. Thank you so much, Jemmy. Thank you so much, Salamat. Lucy. Thank you so much again, Kapuso. Shorts na! Shorts.